Ang nakaraan, matapos mapatay ni Lin Yuan ang panot na warden ay kanyang itinalaga si Bai Lin bilang bagong head warden sa Blackwater Prison, at nasaksihan din natin sa nakaraan natin na kwento na nagawang mapatay ni Lin Yuan ang konsehal, at sa kanyang pagpatay ay nag-disguise siya bilang konsehal upang matagumpay siyang makadalo sa magaganap na ghost wedding ng kanyang kapatid na si Lin Ling. At nalaman din natin sa nakaraan natin na video ang pagkakilanlan nitong babae na nagngangalan na An Chi na niligtas ng alagang bone-faced beast ni Lin Yuan sa unang part ng ating kwento. At sa pagtatapos ng ating kwento ay nagmamakaawa si Lightning kay Lin Yuan na huwag siyang patayin. Pero kahit na ganoon ay walang alinlangan na inutusan ni Lin Yuan ang kanyang alaga na paslangin si Lightning, at doon din nalaman ni Wang Yan na ang ating bida pala bilang konsehal ang pasimuno sa pagpatay sa kanyang kapatid. At hindi na nga siya nakatiis dahil kanyang sinigawan si Lin Yuan na siya raw ang pumatay sa kanyang kapatid. Subalit kahit na ganoon ay seryoso lang na nagsalita sa kanya si Lin Yuan na ang layunin lang raw niya dito ay isagawa ang seremonya ng ghost wedding at ngayon opisyal na niyang sinimulan ang seremonya ng ghost wedding. Sa pagpapatuloy, at dito makikita si Principal Wang na nanlilisik ang kanyang mga mata na kanyang tinitingnan ng mga nagaganap. Sambit pa niya sa ating bida na kanya raw siyang hinihintay at sa wakas ay dumating siya dito sa Narcissus Noble Cemetery. Kampante lang naman na tinanong ni Lin Yuan bilang konsehal si Principal Wang na kung sabik na raw ba ito na kanyang ipaghiganti ang kanyang namatay na anak. Sa katanungan ni Lin Yuan ay mas lalong nagpintig sa galit si Principal Wang na kanyang sinabi sa ating bida na ang kanya raw anak ay namatay sa kanyang mga kamay. Kung hindi niya siya maipaghiganti ay hindi siya karapat-dapat na tawagin na isang ama. At ngayong araw ay kanyang ibabalik ang hustisya ng pamilyang Wang. Ayon naman sa kanya ni Lin Yuan na kung paano naman daw ang mga tao na pinatay ng kanyang anak, pinipilit ang may buhay para sa ghost wedding bilang kasama sa libingan ng kanyang anak, yun ba ang kanilang tinatawag na hustisya? Natatawa lang naman si Principal Wang sa mga binanggit na mga salita ni Lin Yuan dahil dito daw sa loob ng fortress ang buhay ng mga karaniwang tao ay mas mababa pa kumpara sa mga langgam. At sino din ba ang kumukuha sa mga responsibilidad sa mga langgam na nadudurog sa ilalim ng paa? Isa pa ang pagpapalibing sa isa sa anak ng pamilyang Lin kasama ang kanyang anak ay yun na ang kanyang pagpapakita ng biyaya para sa pamilyang Lin. Sigaw sabi pa ni Principal Wang sa ating bida na ngayon ay nandito na siya. Huwag itong maglakas na loob na umalis dito, sabay nagbigay siya ng utos na simulan na ang paghuli sa lalaking naglakas ng loob na patayin ang kanyang anak. Sa inutos ng principal ay agad naman nagbigay ng hudyat si Wang Yan sa mga extermination squad na bumuo ng elite student council members mula sa bawat henerasyon ng Radiance upang palibutan si Lin Yuan. Huwag nilang hayaan na siya ay makatakas sa kanilang mga kamay. Sa ibinigay na hudyat ni Wang Yan ay agad naman nagsilabasan ang mga extermination squad na labis na natuwa upang tumungo sa loob ng Narcissus Cemetery upang kanila nang simulan ng paghuli sa ating bida. Sambit pa ng iba na palibutan raw nila ang buong bulwagan, huwag siyang hayaan na makalipad sa kanyang mga pakpak. Subalit kahit na ganoon ay mahinahon lang naman na nagsaad sa kanila si Lin Yuan na mabuti raw ang kanilang ginawa dahil hindi naman niya silang lahat na hahayaan na makaalis dito sa nagaganap na ghost wedding, ipapadala niya silang lahat doon sa underworld. Sabay ipinalabas na nga ni Lin Yuan ang kanyang dalawa pang alagad na halimaw, na ang Black and White Watch ang beast na pareho na nasa D-grade pending evolution. Sa nakitang halimaw ni Wang Yan na ipinalabas ng ating bida ay masyado siyang nagulat na nagtataka kung ano raw ba itong dalawang halimaw na biglaan na lang lumitaw. Kasabay nito ay pinatunog na nga nitong dalawang alagad ng ating bida ang kani-kanilang plauta. Ito ay ang kasanayan na tinatawag na Watch ang Soul Summoner, at dito makikita sa buong sementeryo na ito ay binabalutan ng malaking liwanag. Ang mga extermination squad na tinamaan ng liwanag ay sabay-sabay silang napatigil sa kanilang paglipad dahil direktang napinsala ang kanilang mga kaluluwa. Ang iba ay lumabas ang kanilang mga kaluluwa at ang iba naman ay agad na bumagsak sa lupa. Samantalang ang iba naman na mas malakas sa kanila ay lumabas ang mga dugo sa kanilang mga mata. Sinabi pa nitong babae sa kanyang mga kasama na ang atake raw na ito ay ang Monster Soul Locking na umaatake gamit ang sound waves. Itong ganitong nilalang kapag nakaharap doon sa abyss ay nagreresulta sa pagkaubos ng buong mga squad, kung kaya manatili lang raw sila sa loob ng 10 metro kasama siya upang sila ay makaiwas sa malaking pinsala ng sound waves na pinapalabas nitong dalawang halimaw. At nagsalita sa lahat ng kanyang mga kasama si Wang Yan na pumunta raw sila sa tabi ng 4 na mga council student na nakamit na ang antas ng half-awakened na may layong 10 metro, upang magawa nilang makasurvive sa sound waves, at pagkatapos maaari na silang umatake muli.
Sambit pa nitong isang babae sa kanyang mga kasama na kung sino man daw ang lumapit sa kanya ng sobra ay kanyang papatayin. Ang babae pala na ito ay si President Lin na isa sa nagproprotekta sa may layong 10 metro. At nagsalita din itong si President Zhu na nangangasiwa sa may layong 20 na metro na huwag daw nilang protektahan ang mga mahihina. Samantalang tinawag naman ni President Twilight na in charge sa may layong 30 na metro na lumapit raw sila sa kanya. Samantalang nagsaad naman itong si President Mo na nagbigay proteksyon sa may layong 500 na metro sa kanyang ninong, na sisiguraduhin daw niya na kanyang aalisin ang problema ng kanyang ninong. Sinabi din niya sa kanyang mga kasama na ang Soul Locking Beast daw ay gumagamit ng sonic attack, ngunit napakahina ang pisikal na depensa nito, at nakalock na din siya sa kahinaan nitong dalawang halimaw, kaya sumunod sila sa kanya. Sa mga binanggit na mga salita nitong si President Mo ay agad naman na pinasangayunan nitong dalawang lalaki ang kanyang mga sinabi dahil kanila na raw naiintindihan ang lahat. Makikita naman itong ibang squad na pinapangunahan ni President Lin na mabilis na tumakbo, at nagtanong ang isang lalaki sa kanyang mga kasama na bakit bigla na lang daw bumuhos dito ang mga nyebe. Ayon naman itong lalaki na itong mga ito raw ay mga paper cooper, parang ghost wedding na raw talaga ang nangyari dito ngayon. Ngunit nang dumampi na ang mga nahulog na nyebe sa lalaki na nasa kanyang likod ay bigla na lang siyang sumisigaw ng malakas dahil itong mga ito raw ay mga lason. Makalipas ang ilang segundo ay mabilis na sumabog ang kanyang mga dugo sa katawan dulot ng mga lason na dumampi sa kanyang katawan. Ang kanyang kasamahan naman na nakakita sa kanya ay nakaramdam ng takot. Pero makalipas ang ilang sandali, sumisigaw silang lahat dahil ang kanilang mga dugo sa katawan ay nagsilabasan, at halos hindi na din sila makahinga na humihingi ng tulong sa iba pa nilang mga kasama. Si President Lin na nakakita sa mga nangyari sa kanyang mga kasama ay lumabas ang pawis sa kanyang mukha na hindi makapaniwala dahil ang mga ito daw ay kagagawa ng Yin Corp's Mother Vine. Samantalang makikita naman si Lin Yuan na nakatayo sa itaas ng krus na kanyang tinitingnan ang mga nangyari sa kanyang mga kalaban at sa kanyang tabi ay nandito ang dambuhala na kanyang alaga na ang Yin Corp's Mother Vine. Sinabi pa niya sa lahat na dito raw sa nagaganap na ghost wedding ay dapat kanila silang ililibing dito ng buhay. Ipinaliwanag naman ni President Mo sa kanyang kasama kung ano itong Yin Corp's Mother Vine. Ayon pa niya na ang Yin Corp's Mother Vine ay isang i-monster lamang, ngunit hanggang ang mga ugat nito ay umaabot sa mga libingan ay maaari niyang gamitin ang mga bangkay bilang kanyang nourishment upang siya ay mabilis na mag-evolve, at malamang itong Corp's Mother Vine na kanilang nakikita ngayon ay nag-evolve na sa C-grade. Itong sementeryo na ito ay hindi lang mga pamilyang noble ang mga nakalibing dito. Marahil mayroon din mga nakalibing dito na mga makapangyarihan na mga nilalang. Kung makapag-evolve itong Yin Corp's Mother Vine sa kanyang limitasyon ay siguradong dito na talaga ang kanilang katapusan. Pero sa kasamaan na palad nitong mga halimaw ay siya pa ang kanilang nakaharap, wala sa kanilang mga plano ang magtatagumpay laban sa kanya, at sa mga hindi sapat ang mga lakas ay magtago na lang kayong lahat upang makaiwas sa ghost coins at siya naman na si President Mo ay kanya nang ibubuhos ang kanyang buong lakas at bilis upang umatake sa kanilang kalaban, hanggat kanila lang raw mapuputol ang ulo ng Yin Corp's Mother Vine bago pa ito muling mag-evolve ay sila ang mananalo sa laban. Sa mga paliwanag ni President Mo ay pinasangayunan naman ito ng 3 pang mga president at sabay-sabay silang naghanda upang kanilang atakihin ang Yin Corp's Mother Vine na alaga ng ating bida. Makikita na nga itong 4 na mga president sa kanilang academy na mabilis silang tumungo upang umatake sa Yin Corp's Mother Vine at ang ating bida, pero kahit na ganoon ay tila ba hindi nakaramdam ng pagkabahala si Lin Yuan kahit sabay-sabay pa ang 4 na mga 9th-tier level user na umatake sa kanya, bagkus nakatayo lang ito habang kanyang hinihintay ang mga atake ng kanyang kalaban. Habang papasugod ang 4 upang umatake sa ating bida ay napagtanto naman itong 3 na masyado raw siksik ang cannon fire tulad ng blizzard, hindi raw nila magawang makalapit sa halimaw at ang tao na kanilang kalaban. Sinabi lang naman sa kanila ni President Mo na hindi raw ito big deal para sa kanila. Maghanda lang raw sila ng formation upang magawa nilang masira ang depensa ng kanilang kalaban. Sa loob naman ng bulwagan ay napapatanong na lang itong si Wang Yan na ang kanila raw kalaban ay gumagamit ng Corpse Vine Spores upang hindi makasali sa laban ng 100 na mga mandirigma. Magagawa raw ba ng 4 na mga guild leader na mapatay ang kanilang kalaban na gumagamit ng mga halimaw? Kampante lang naman na tumugon sa kanya ang kanyang ama na si Principal Wang na huwag raw siyang mag-alala dahil kasama naman doon sa 4 si Wang Mo. Siya ang talentado na kanyang nakuha doon sa slums zone. Ang mga tagapangalaga ng fortress na nilikha mismo ng kanilang Wang family ay walang hanggang mga resources,
Isa pa si Wang Mo ay isang halimaw na mayroong 100% laban sa mga halimaw galing sa Abyss, gagawin niya ang lahat niyang makakaya para lang manalo sa kanyang laban. Subalit laking gulat nitong tatlong mga president ng guild nang natapos na silang naghanda ng kanilang formation, na kanilang tinanong si Wang Mo na bakit itong kanyang ipinagawa sa kanila na formation ay sinisipsip ang kanilang mga lakas. At wala na nga silang nagawa kung hindi sumisigaw na lang dahil pati ang kanilang kapangyarihan at ang kanilang sariling buhay ay sinipsip ng formation na kanilang ginawa. Samantalang makikita naman itong si Wang Mo na umaapaw ang kanyang kapangyarihan sa kanyang buong katawan dahil pansamantala siya na nag-awaken. Sinabi pa niya sa kanyang mga kasama na ang rason daw bakit mayroon siyang 100% na manalo sa kanyang mga laban ay sa kadahilanan kaya niyang hulaan ang lahat ng pagbabago sa gitna ng battlefield, at isa pa handa din siyang isakripisyo ang buhay ng kanyang mga kasama upang magawa niyang manalo sa kanyang laban. Gulat naman itong si Wang Yan sa kanyang nasaksihan na kanyang nasabi na si Wang Mu daw ay pansamantala na nag-awaken, ngunit kanya din kinuha ang kapangyarihan at buhay ng tatlong guild president, habang ang kanyang ama naman na si Principal Wang ay tuwang-tuwa sa ginawa ni Wang Mu sa kanyang mga kasama dahil sigurado na daw ang kanilang panalo. Hindi raw talaga titigil ang isang henyo na kanyang nakuha galing sa slum zone para lang kanyang makamit ang kanyang mga layunin. Taon na ang nakalipas, mayroong isang tao na nagpalaki sa kanya ay tumutol sa pagkilala sa kanya bilang foster father, kaya sa sobrang galit ni Wang Mo ay kanya itong sinunog ng buhay sa sarili niyang tahanan. Samantala makikita naman itong si Wang Mo na hawak kamay na niya ang buhay ng ating bida sa pamamagitan ng kanyang special ability. Seryoso pa niya na sinaad sa ating bida na itong kanya raw special ability ay na-sealed na ang space, kahit ang bone-faced beast ay hindi magawang makapag-breakthrough dito, at ang Mother Corpse Vine ay kinakailangan ng 3 minuto upang makapag-evolve, kaya sa madaling salita, ito na raw ang katapusan ng ating bida dahil sa loob lang ng 5 segundo ay kanya na siyang tatapusin. Ngunit laking gulat ni Wang Mo dahil mayroong mabilis na atake ang biglaan na lang tumama sa kanyang katawan nang hindi man lang niya namalayan. Dahil sa atake na yun na tumama sa kanyang katawan ay napabulwak na lang siya ng dugo sa kanyang bibig na kanyang nasabi na ang kanya raw seal na ginawa ay paano ito nawasak. Imposible raw talaga na itong Corpse Mother Vine ay matagumpay na nakapag-evolve. Hindi raw talaga ito totoo dahil dapat ang Corpse Mother Vine ay 3 minuto pa bago makapag-evolve. Paano raw ba ito nakapag-evolve kahit wala pang 3 minuto ang nakalipas? Ayon naman sa kanya ni Lin Yuan na simple lang naman daw ang kanyang mga katanungan. Nag-equip lang siya ng Monster Evolution na mayroong bilis na 10%, ito ay ang D-Class Soul Course. Makalipas ang ilang sandali ay napasigaw si Principal Wang na masyadong nag-alala kay Wang Mo dahil bigla na lang itong bumagsak sa kanilang harapan na agad na nawalan ng buhay. Sa sobrang inis ni Principal Wang ay kanyang sinigawan ng ating bida dahil siya raw ay isang halimaw dahil noong nakaraan kanyang pinatay ang kanyang isang anak at ngayon kanyang pinatay ang kanyang foster son. Tinanong lang naman siya ni Lin Yuan na kanya raw nakita sa principal na sa kanyang kaloob-looban na mas importante pa pala sa kanya ang buhay ng kanyang foster son kumpara sa totoo niyang anak na namatay. At dagdag pa sa kanya ng ating bida na kanya raw ibinuhos ang kanyang maraming mga resources para lamang sa kanyang foster son, upang siya ay maging isang henyo na magiging presidente ng fortress na magtrabaho para sa kanya sa hinaharap, ngunit sa kasamaan na palad ang lahat ng iyon ay mabilis na naglaho na parang isang bula. Dagdag pa sa kanya ni Lin Yuan na ang kanyang uhaw sa paghiganti ay maaga niyang ginamit ang kanyang huling alas. Ngayon ang dahil sa kanyang maling desisyon na ginawa ay tuluyan ng matatapos ang pamilyang Wang. Sa mga binanggit na mga salita ng ating bida ay pinapawisan si Principal Wang na kanyang tinanong si Lin Yuan na kung sino raw ba ito. Ano raw ba ang kasalanan sa kanya ng pamilyang Wang, bakit niya balak na wasakin katulad ng ganito ang kanilang pamilya? Sa kabila ng katanungan ni Principal Wang ay sakto din na naubos na ang oras ng ginagamit ni Lin Yuan na pag-disguise, kaya nasabi na lang niya sa kanila na hindi raw niya namalayan nga naubos na pala ang oras ng kanyang skill na ginagamit. Nang nakita ni Principal Wang na ang kanya palang kinakausap ngayon ay si Lin Yuan ay hindi siya makapaniwala na halos pumutok na ang mga ugat sa kanyang mga mata na kanyang binanggit sa ating bida na paano raw siya nabuhay doon sa Blackwater Prison, dahil nagbigay sa kanya ng ulat ang kanyang steward na kanila na raw nakumpirma na siya ay kanila nang napatay. Pinakita naman ni Lin Yuan ang ulo ng steward sa pamilyang Wang na kanyang sinaad kay Principal Wang na ang mensahe raw na kanilang natanggap na siya ay patay na ay gawa niya mismo, at muntik na din daw niyang nakalimutan itong kanyang ibibigay sa principal na regalo sa ghost wedding. Sabay inabot ni Lin Yuan ang ulo ng steward ng pamilyang Wang dahil itong ulo raw na ito ang kanyang munting regalo para kay Principal Wang.
Sa nakita ni Principal Wang na ulo na lang ang natira sa kanyang old butler ay lumabas ang pawis sa kanyang mukha na hindi makapaniwala sa sinapit ng kasalukuyan na steward ng kanilang pamilya. At hindi na nga makatiis itong si Wang Yan dahil galit na galit itong sumalakay sa ating bida na kanyang sinigawan si Lin Yuan na huwag daw niyang maliitin ang kanilang pamilya. Bagamat halos maubos na ang mga malalakas sa kanilang pamilya ay gagawin pa rin niya ang kanyang makakaya upang isama sa hukay si Lin Yuan. Ngunit nagulat siya dahil noong pagsuntok niya ay agad na hinarang ng barrier ang malakas na suntok ni Wang Yan. Ang may kagagawan pala nito ay ang bangkay na katawan ni Wang Mo na kontrolado na ng ating bida. Paliwanag pa sa kanila ni Lin Yuan na itong foster son na pinaglaanan ng principal ng mga resources ay isa na sa kanyang mga 7 corpse guard ng kanyang corpse mother Vine. Dagdag pa niya sa kanila na itong kanyang special ability ay tunay na isang hari ng mga abilidad. Masyado raw talaga itong useful para sa kanya, at ngayon hayaan raw muna ng principal na itong kanyang foster son ay ihahatid sila sa kabilang buhay upang doon na sila magsama-sama. Sa sinabi ni Lin Yuan ay nagsaad sa kanya si Principal Wang na sandali lang raw muna, huwag daw niyang kalimutan na ang kanyang kapatid ay nasa kanilang pangangalaga. Ngunit hindi pa natapos magsalita si Principal Wang ay nagbigay na ng utos si Lin Yuan sa kanyang bagong corpse guard na si Wang Mo na patayin na raw niya sila. At dito makikita si Wang Mo na naghahanda na ng pag-atake upang wakasan na ang buhay ng dalawang mag-ama. Dahil dito ay hindi na nga makagalaw itong dalawang mag-ama dulot ng space shatter ni Wang Mo na ipinang-atake sa kanilang dalawa. At nang itiniklop na ni Wang Mo ang kanyang isang kamay, ay doon din sabay na sumabog ang katawan ng dalawang mag-ama na agad din nawala ng buhay. At makikita si An Chi na wala pa rin malay na bitbit ng alaga ni Lin Yuan na ang Bone-Face Beast. Habang si Lin Yuan naman ay bitbit niya ang walang malay na katawan ng kanyang kapatid na si Lin Ling, at kanyang nasabi na mga tanga raw ang pamilyang Wang dahil kanina pa raw niya pinatay ang nakabantay sa kanyang kapatid at agad niya silang pinalitan ng shadow double upang hindi mahalata ang kanyang ginawa, at ngayon maari na raw silang dalawa ng kanyang kapatid na umuwi sa kanilang bahay dahil baka dumating na dito ang mga nakabantay sa fortress.